Marami sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong ang dumalo sa meet and greet ng ilan sa mga DDS vlogger, ilan sa mga angkor ng SMNI at ng Banateros Brothers. At nagpalabas sila ng hinaing laban sa pamahalaan. Yan ang sigaw ng mga OFW sa Hong Kong sa ikalawang taon sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hunyo 30. Narumpa si Marcos Jr. bilang ika-17 Pangulo ng Bansa June 30, 2022. Pero sa halip na matuwa, pangamba ang dulot ng Marcos administration sa mga Pinoy dito sa Hong Kong. Posible kasi nabalikan sila sa China hate ngayon sa Pilipinas o ang diskriminasyon sa mga Inchik dahil sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kung paano sila babalikan, paliwanag ng ating mga kababayan dito na makatanggalin sila sa trabaho at pauwiin sa Pilipinas ng kanilang mga employer na Chinese. Number one concern ng mga OFWs is pag nagkakagirian yung China at saka yung caught in between ng Philippines is baka papauwiin sila. So yun ang mawawalan sila ng trabaho. Tapos paano na yung pamilya nila sa Pilipinas? Iyon ang pinaka-concern po ng mga OFWs kasi nga pag po yung mga OFWs ay pinauwi, abay ano po yung trabaho kayang may bibigay ng pamahalang Marcos. Higit sa 200,000 ang OFW ngayon dito sa Hong Kong. Karamihan sa kanila ay nasa household sector. Mayorya din sa mga Pinoy worker dito ay bumoto sa Uniteam ticket ni na Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. We voted for the administration because of Inday Sara. Because it's not for the Dutertes, hindi namin siya iboboto. Because hindi maganda yung background niya eh. Wala siyang na-prove for himself. Sa meet and greet event, isa-isa nagsalita ang mga DDS vlogger gaya ni na Pambansang Loyal, VMR Channel, Dan Chan ng Brothers Traveler at ang Banateros Brothers sina Master Judea, Boss Dada TV, Coach Oli at Banat Pai. Present din ang SMNI host sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Celis at ang geopolitics analyst na si Professor Ana Malindog Uy. Isa-isa nilang ipinaliwanag ang mga problema ng bansa mula sa issue sa West Philippine Sea, pagbabalik ng problema sa illegal na droga, charter change at iba pa. Umaasa naman ang ating mga kababayan dito sa Hong Kong na sana raw ay pakinggan ng pamahalaan ang kanilang hinaing o di kaya magkaroon ng recourse o pagbabago sa pamamahala sa bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar.